At ngayong Carla, no, ay inaabangan na nga natin itong paparating na undas, no, o Todos Los Santos. Yan na ho ay sa November 1. As far as I understand, November 1 yung All Saints Day, ganun ba? At November 2 yung All Souls Day. So para malaman natin ang lahat ng tungkol dyan at kung ano nga ba yung role, no, ng undas sa ating lipunan, sa ating kultura, makakasama natin ngayong umaga ang isang antropologo mula sa University of the Philippines, Diliman. Kasama natin si Professor Carlos Tatel. Magandang umaga, Professor. Good morning. Magandang umaga sa inyong dalawa. Professor, siguro umpisahan natin, ano nga ba yung relevance, no, or yung value ng undas para sa mga Pilipino? Nako, napakahalaga ng undas sa atin kasi kanina bago lang ako magpunta rito, ang news agad ay tungkol sa undas. Mhm. In fact, nung isang linggo pa po ang laman ng news, puro undas. Mm. Ibig sabihin na pag dumarating ito, parang tumitigil ang buhay natin. Mm. Napupuno yung terminal ng airport, bus, lahat gumagana. Napaka-importante nito para mas makilala natin ang ating sarili. Itong pagdiriwang natin ng undas, mas nagpapakilala ko anong pinapahalagahan natin. Actually, Professor, yun na bang laman siya ng news, tas yung napupuno yung terminals, somehow, well, ito yung pronouncement, no, na itong undas, dito raw pinakamaraming lumuluwas. No? Bakit undas kaya, Professor, yung pinakamaraming Instead of lumuluwas? Pasko. Instead of Pasko, no, or Semana Santa, ano kaya yung rason? Magandang marinig yan, no? Kasi para na-validate na kung gaano nga kahalaga. Even then, yung Semana Santa at Pasko ay tatlo yan sa mga talagang nagpapasikip ng mga terminals natin para nagko-contest sila. Ibig sabihin nun, may inuubian ng mga Pilipino. May mga kanya-kanya tayong bayan-bayan. Kahit sabihin natin na marami sa atin nasa city, sa Metro Manila, pero kita mo pagdating sa mga panahon ito, Semana Santa, Christmas, undas, nagsisiuwian. Ano yung inuuwian? Yung kanya-kanya mga bayan, yung kanya-kanya mga pamilya. Speaking of family, di ba dapat ang pagkunita sa mga patay ay reunion sa pag-alala sa mga yumao nila. Dapat malungkot yun, di ba? Pero ano ang mga pinagbawal? Number one sa mga pinagbawal sa sementeryo. Siyempre, pinagbawal yung mga kutsilyo, pinagbawal yung mga matatalim na bagay, pinagbawal at iba pa. Pero number one sa pinagbawal, karaoke, sound system. Bakit? Kasi ang saya. So, ang paggunita natin ng undas sa mga patay ay hindi something na malungkot, kundi something na masaya. Kaya, nire-reflect nun kung ano yung mga pinagbabawal, sound system. Alright. Diba? Parang sineselebrate natin yung naging buhay ng ating mga departed loved ones. Pero Professor, ano ba yung difference ng pag-celebrate natin ng undas ngayon kaysa sa dati? Ano ba yung historical roots nito? Okay, medyo nagtanong-tanong na tayo dyan sa tulong ng ating mga kaibigan, si Xiao, si Lars, nakasama natin sa UP at nagbigay sila ng teorya o paliwanag kung saan galing ito. Honras funebres. Ibig sabihin, pag funeral honors, pagbibigay ng parangal sa patay. Pero hindi dapat, at meron pang mga nakita ko na iba pang mga pagpapaliwanag. So, medyo nagbibigay ng konti confusion. Pero siguro masasabi natin na ang contribution ng Christianity, ng Western culture sa ating buhay ay pagtatalaga ng spesipikong araw, November 1 and 2. At mayroon pa nga nagsasabi na ito sa Mexico kasi meron din silang similar na paggunita. Alright. Pero hindi dapat ito natin isipin na sa kanila nang galing sapagkat kung ilalagay natin sa historical perspective, mas matagal pa prehistory, ay meron na tayong paggunita, pagpaparangal sa patay. Mahigit 200 taon na nakakaraan bago pa pinanganak si Jesus Christ, ay based sa archaeological evidence, ang mga Pilipino ay naglilibing ng iba't ibang pamamaraan at ang pinakauna ng araw paglilibing sa banga. Kaya may mga evidence na natuklasan sa mga kuweba, at meron ding sa hanging coffins, meron ding mga paglilibing sa urn, at iba't iba pa. At yun ay more than 2,000 years bago dumating ang Christianity. So, bagaman correct na
bahagi ito ng sibilisasyong Kanluranin, Kristyanismo, na dumating sa atin, pero mas matagal ang engagement natin sa bagay na ito. Kasi meron na tayong relihiyon na pagbabatayan ng pagdiriwang na ito. Pero Professor, ano naman yung masasabi mo na, yun nga, yung merong specific day kung saan pupunta tayo, bibisitahin natin yung mga loved ones natin na nauna Yun na. ay Parang hindi ba dapat like all throughout the year? Parang Valentine's lang, di ba? Sabagay. Parang sinasabi, pag Valentine's, dun yung mga grand gestures. Doon lang kayo nagmamahalan. Pero dapat everyday, parang meron kayong effort, di Nakakapagod ba? yun, Ano Carla. masasabi? Galing kasi ito, Carla, sa isang kautusan or kung ano man tawag doon sa simbahang Katolika sa Europa na magtalaga lamang ng 1-2 araw, isa para sa All Saints, sabihin lahat ng mga santo, paparangalan, lahat na naging bayani ng simbahan Katolika. Tapos isa naman para sa lahat ng mga patay naman na hindi pa nagiging santo. Okay. Para na sa gayon, mas ma-manage yung paggugunita sa kanila at mas mabigyan sila ng panahon para alalahanin. So, yun mas para sa mas ma-efficient na Alright. pag-ano. At nag-start pa yun, matagal na, around 4th century AD. So, ganun na katagal yung tradisyon ng West, ng Christian tradition, ng simbahan sa paggunita sa ganitong araw. Kaya, Todos los Santos. Pero, tulad ng sinabi ko kanina, yun ay contribution sa atin as far as making November 1 and 2 na pagpaparangal sa mga patay. Pero hindi doon nagsimula ang ating pagpaparangal sa patay. Kasi meron tayong relihiyon na sariling relihiyon na naging batayan ng ganyang pagdiriwang. Actually, Professor, it makes me wonder, nabanggit kasi ninyo kanina yung sa Western world nga, no? Lahat ba ng Western countries kapantay ng pagpapahalaga ng Pilipino sa undas or wala at all na parang national, no, na phenomenon kumbaga? Ang parang nakikita natin na talagang matingkad sa kanila, hindi yung araw mismo Alright. November 1, kundi yung bisperas ng November 1. Which is Halloween. Alright. So, Hallows, galing sa, ang ibig sabihin ay matingkad, divine, kung di ako nagkakamali. Hallowed. Holy. Oo. May itinangi, hallowed. So, hallows. Yun ang mas naging matingkad sa kanila. Tapos, siyempre, pumasok sa popular consciousness nila. Kaya meron trick or treat, ganyan. Ngayon, natin to sa ating kultura kasi wala namang saradong lipunan na makatingin lang tayo sa sarili natin. Papasok yan at papasok. Pero kailangan natin makita alin doon ang galing sa labas, alin doon ang galing sa atin. Pero even then, between mag-celebrate ng Halloween, trick or treat, o pumunta sa sementeryo at makisaya sa mga kamag-anak na ngayon pa lang nakita, matagal na kayo din nakikita at magkasiyahan, mas maraming dumadagsa sa sementeryo kaysa nagsasagawa ng Halloween party. Right. Diba? Dito sa Pilipinas, no, Professor? Pero Kasi sabi nga ni... parang nauna yung pag-celebrate ng Pasko, parang na-overshadow ng Pasko yung Halloween natin. Actually, ito pa, Professor, yung iniisip ko rin, kasi sabi ninyo, All Souls Day, November 2. Ibig sabihin, yun talagang lahat ng patay. Pero bakit November 1, no? Pumupunta yung mga Pilipino sa mga sementeryo? Nagrereklamo na nga yung souls. Kasi ang isang nakita natin dahilan dyan, kasi dahil itinangi pa ng West yung ito para sa saint. Sabihin, ito yung mga importanteng banal at naging bayani ng simbahan. Ganyan. At ito naman yung mga tao na hindi pa santo, hindi pa sila ganong kabanal. Kung pupunta ka sa sementeryo ng November 2, para mong sinasabi na hindi pa ang binibisita mo Hindi pa banal. Right. So, punta ka na lang sa November 1 para sa iyong sarili paniniwala, banal na siya. Okay. Sa sarili paniniwala. So, parang Sama-sama pagkilala na. pala siya, no? Sama-sama na. Pag honor na banal, no? Yung iyong
kamag-anak siguro, no, na namatay. Yes. Saka, oo. Alam nyo, total, nabanggit natin kanina, na pag-undas, no? Parang tumitigil ang buhay natin. Mm. Napakita rin ito kung sa isang instant, sa isang event, sabay-sabay gumagana lahat ng structures na lipunan natin. Mm. Ang gobyerno, ang pamilya, ang barangay, ang kapulisan, ang lahat ay sabay-sabay. Iilan lang yan sa mabibilang natin sa ating buhay, kultura, mga Pilipino, na kayang magpagalaw ng lahat ng sangay ng lipunan sa isang instant. Ang isang anthropologist, tinawag niya ito, paano 1920s, tinawag niya ang ganitong uri ng phenomenon na total social phenomenon. Na isang uri ng event, phenomenon, pagdiriwang, na kayang pagalawin lahat ng sangay ng lipunan. At ang mahahanay natin sa mga total social phenomenon ay tulad ng Christmas, ng undas, at itong katatapos lang. At sa palagay ko ay related. Eleksyon. Mhm. Pag may Right. eleksyon, tumitigil ang buhay ng nating mga Pilipino. Lahat ng sangay ng lipunan gumagana. At napupuno yung mga terminal. Right. Mm. Okay. Interesting, Oo no? nga. Actually, maraming information na ngayon ko lang nalaman. Ang dami palang pag-uusapan tungkol dito sa undas. Na parang it just goes by every year, no? Yes. Pero there's always, no, deeper analysis, no, or pagtingin, no, sa event na ito. Okay. So maraming salamat, Professor Salamat. Carlos Tatel, and we hope, no, na we all have an orderly, peaceful, no, and of course solemn, no, na pagdiriwang nitong undas. At sa sana darating na sumunod na November 1. tayo sana hindi tayo magdala ng mga bawal. Oo nga. Yes. Ang mga talaga mahilig sa bawal, no? So Oo. hindi pwede yan, no, mga boss. Okay, maraming Thank you so much. Yan ho si Professor Carlos Tatel mula sa Department of Anthropology ng University of the Philippines, Diliman.